Damn Aki. Ang lalaki ng katawan nyo na isahan kayo ng isang babae. Galit na bungad ni Knight nang makita ang itsura ng mga tauhan niya na ipinadala para dakpin si Aisha. Marungis ang mga ito. Sira-sira ang mga damit. May mga pasa. Ang iba duguan pa. Boss. Masyado siyang tuso. Parang hindi babae, boss. Nga, boss. Bugs. Sinuntok niya ang dalawang tauhan niya na nagsalita. Useless people. Franco, tawag niya sa assistant niya. Sir, akin na ang profile ng babaeng yan. Ako ang pupunta sa kanya. Wah! Coco, salubong ni Aisha sa alaga niya. Lumapit naman si Coco sa kanya at naglambing. Niyakap ito ni Aisha. Akala ko kinuha ka na ng mga siga na yun. Look, may galos ako sa braso, Coco. Ang sakit, dinila-dilaan pa ni Coco ang maliit na galos niya. Sa dami ng kalaban niya ay galos lang ang tinamo ni Aisha, nakatulong din kasi ang bigbik niya Monday na naman. Good morning, Coco, bati niya sa alaga na sumampa pa sa kama niya. Na may kagad na dyaryo. Kinuha niya yung dyaryo kahit panalawayan na iyon ng husto ni Coco. Headline, Etude Corp. Successor Knight Justin is finally back with his fiancée. Caught fighting but eventually kiss and make up. How sweet couple. Ang habang headline. Wah! Late na ako. Nagmadali si Aisha na mag-prepare para sa school. 8:30 am na kasi. Late na naman siya. Pero syempre okay lang yun. Sa dalawa subject na lang siya papasok. Muhahaha o kaya naman sa tatlog Kung hindi naman huwag pumasok. Kaso hindi niya makikita si Jintot. Vroom. Singit dito, singit doon. Nang marating niya ang school. Sinong pangahas ang mapaparada ng mamahaling sports car dito sa favorite spot ko? Asar si Aisha nang makita ang isang red Lamborghini Murcielago sa paborito niyang parking spot. Hindi nang hihinayang ang may-ari nito Bumaba si Aisha sa big bike niya. At, hiiya Ching! Aisha! Knight! I saw the newspaper. Nakita mo na ba si Ban? Sabi ng dad ni Knight na si Gustavo Etude. Madaling araw pa lang ay tumawag na ito sa cellphone ni Knight. What newspaper, Dad? Nakapikit pa si Knight. The one with a headline that says the Etude Corp. Successor Knight Justin is finally back with his fiancée. Caught fighting but eventually kiss and make up. How sweet couple, sabi ng dad niya na halatang binasa ang headline. What? Napabangon naman si Knight. Hindi pa kasi inire-reveal ng pamilya nila kung sino ang fiancé ni Knight. Pero mabilis na kumalat ang balita na engaged na nga ito. What the heck, it's son of a BTC. Then who's this girl on the newspaper? Malakas at maotoridad na bulyaw ni Gustavo Etude sa telepono, napangiwi naman. Si Knight at inilayo niya ng bahagya ang cellphone sa tenga niya. That. I'll handle that, Dad. I think there is someone behind that to set me up and see. That girl, Knight. Sinabi di TV sayong mag-iingat Don't screw girls gas public. Shame to have isat like slay. That girl. Halatang. Nangingitig pa sa galit ang boses nito. Aisha Benedict Vega. Pinaimbestigahan ko na siya. I'll handle her and I'll make sure na magsasalita siya kung sino ang nagut, hindi na natapos ni Knight ang sasabihin niya. Bring V3SE. Call ended. Marahas na inihagis ni Knight ang cellphone niya. That never listened CD. That TCTC will Napabalikwas ng bangon si Jean nang magring ang cellphone niya. Screen says, Ban calling. Hello, inaantok man ay sinagot na niya ito. Kingson. Oh my God. We are saved. Excited na sabi ng kausap niya. What do you mean saved? Didn't you see the headline? It's also in the morning news. Knight is back with his fiancée. Adik ka ba ikaw nga yung fiancé niya But that is definitely not me on the pictures.
That means they found someone else. That means may ibang ipapakasal na ang dad mo kay Knight. At kaya sila nandito sa Pilipinas ay para sa engagement. Really? Baka palabas lang yan ni dad para lumabas tayo. Sagot ni Jean, hindi naman nga kasi malayo mangyari na palabas lang ang lahat. Natahimik saglit si Van, pwede. Hi. Kingston, I'm going crazy. Mauubos na ang pera ko. I can't use the credit card. Matetrace nila ako. Tisa, then better find a job. Maaga umalis si Jean para pumasok sa trabaho sa Benedict Academy. Papasok na sana siya ng gate nang may napansin siyang nakaparadang magarang sasakyan. Red Lamborghini Murcielago. And how did he trace me? And kilala ni Jean ang may-ari ng sasakyang iyon. Walang iba kung hindi ang kuya niya. Mula sa kalayuan ay pinagmasdan lang niya ang kuya niya na lumabas ng sasakyan. May 1 oras na ang lumipas habang pinapanood niya ito. Pero tila may hinihintay ang kuya niya. Alam niyang nandito ako. He's waiting for me, umalis na si Jean. 8 pa lang. Sa ganitong pagkakataon dapat ay tumakbo na siya palayo at lumipat sa isang lugar. Pero mas pinili niyang hintayin umalis ang kuya niya. Pumunta muna siya sa kalapit na coffee shop. 7 pa lang ay nasa Benedict Academy na si Knight. Naghihintay sa isang babae, sa babaeng pakiramdam niya ay may balat sa puwet. Napakamalas kasi. Kailangan niyang dalhin ang babaeng iyon sa dad niya, ang bili ng dad niya siya mismo ang magdala sa babae at huwag na huwag daw iyon sasaktan. Ha? Patay kang babae ka. Mas malupit ang ama ko sa akin, hu. Kay tagal naman ng babaeng yon, hawak-hawak niya ang larawan ni Aisha. Ibinigay iyon ng tauhan niya. Nakalimutan na kasi niya ang mukha ng cute na babaeng iyon. Bawat dumadaan ay tinititigan niyang mabuti. At kanina pa siya pinagtitinginan ng mga babaeng estudyante sa gate ng school na iyon. Yung iba namumukhaan siya pero itinatanggi niyang siya si Knight. Ano ba naman ang silbi ng shades at bonnet niya? Tuyes, napakagwapo ko talaga, hindi matakpan ng shades at bonnet ang pagkagwapo ko. Shit! 8 Siyam oras 36 minuto. Uwi na sana si Knight nang may pumasok na silver and white Agusta motorcycle. At hindi maikakaila na babae ang nagmamaneho noon dahil sa uniform nito. Naka-helmet pa ito ng puti. Cool. SCE, high school chick on a luxurious bike, hot. I wonder if she'd also love to ride me. Evil grin smile. Sinundan iyon ng tingin ni Knight. Lumakad pa nga siya pasunod dito. Huminto ang motor sa tabi ng kotse niya. Bumaba yung babaeng rider at tinitigan ng husto ang Lamborghini ni Knight nang hindi pa tinatanggal ang helmet niya. Alaynan. I know. Your ride is more expensive. Bulong pa ni Knight sa sarili niya habang tinititigan ng malagkit yung estudyante. Halatang may sariling taste ang babaeng rider sa uniform nila. Mas maikli kasi ang palda nito compared sa ibang estudyante. Mukhang fit din ang blouse na pang-itaas at bukod doon ay naka-black leather jacket din ito and black leather knee-high boots. Nagulat na lang si Knight nang tila bumwelo yung babae at bugas. Nag-flying kick ito at pinatamaan ang side mirror ang expensive ride niya. Holy ST! Sigaw niya dito at mabilis na nilapitan niya ang babae. Nagulat si Aisha. Jise, so sayo pala to, sabi niya sa lalaking sumigaw at dinuro pa niya ang kotse na kala mo nakakadiri iyon. Lita, how did you do that, Ace? Nanginginig sa galit ang boses na sabi ni Knight. Ha? Bakit dito nag-park? Bakit pag-aari gigis Ace? Ilias pangalan Isd. Tuese, tiningnan ni Aisha si Knight mula ulo hanggang paa. Sino Gise? Hindi mo ba ako kilala ha? Ha? I have to know why. Alam mo ba kung magkano ang sinira mo ha? Nairita si Knight. Gusto na niyang sapakin tong babaeng kamag-anak ata ng Power Rangers. Ayaw tanggalin ang helmet hindi kaya miyembro talaga ng Power Rangers ang kausap niya. Tinanggal naman ni Aisha ang helmet niya. Ipinatong niya iyon sa big bag niya. Bakit magkano ba yan ha? Naglabas ng wallet si Aisha. Lessev, I think if Agusta is enough.
Sabi ni Knight na hinimas pa ang big bike ni Aisha. That side mirror is specially made. It's priceless. Pagtutuloy pa niya. Tumingin siya kay Aisha, at akmang susuntukin siya ni Aisha, pero nahuli niya ang kamay nito. Pilit na inaagaw ni Aisha ang kamay niya. Isusuntok pa sana ni Aisha ang isa niyang kamao pero nahuli ito ni Knight. Ginamitan pa niya ng iba't ibang teknike si Knight pero lahat iyon naiwasan niya, hanggang sa "Don't bother. You are locked down." Naisandal na siya ni Knight sa kotse nito habang hapit ang mga kamay ni Aisha sa likod niya. Kaya naman parang akala mo nakayakap si Knight sa kanya, pati ang legs ni Aisha na i-lock din ni Knight gamit ang isang binti niya. Akmang untugin ni Aisha si Knight pero nailagan na naman ni Knight iyon. Kitri ang kulit mo din natanggal tuloy ang shades ni Knight. Nagkatitigan sila. Lyle you. Knight. Ikaw. Aisha. Click click click. Sa ganoong ayos ay dinumog sila ng media. Estud siya na ba ang fiance mo? Kailan niyo po balak magpakasal? Hindi ba't napakabata pa niya? Totoo po ba ang balitang buntis siya? Click click click. Samantala, hindi maintindihan ni Aisha ang mga nangyayari. Nang lumuwag ang pagkakahawak sa kanya ni Knight at kumaripas na siya ng takbo papalayo sa mga media. Takbo takbo takbo. Aisha, sigaw ni Jean nang makita niya si Aisha na tumatakbo. Nang makalapit si Aisha kay Jean na kalalabas lang ng coffee shop, ay hinatak na din niya ito at sabay sila tumakbo. Takbo takbo takbo. Anong nangyayari dito? Tanong ni Aston Vega nang makita ang media sa parking lot. Vroom! Mula sa nagkukumpulang media ay lumabas ang motor ni Aisha, ngunit lalaki na ang nagmamaneho noon, gulat na gulat ang daddy ni Aisha. Bastardo! Sino ang kumuha ng motor ng anak ko? Habulin niyo, utos nito sa mga tauhan niyang naroon. Ngunit ang pagsigaw niyang iyon ang naging dahilan upang mapansin siya ng media. Nagtakbuhan naman ang mga ito sa kanya. Sir, kayo po ba ang ama ng fiance ni Knight Justin Estud? Bakit inilihim niyo sa publiko ang bagay na ito? Buntis ho ba ang anak niyo? Sunod-sunod ang tanong ng mga media. Nanlaki ang mga mata ni Aston Vega sa mga tanong ng media. Ang anak daw niya ay buntis? At ang fiance nito ay walang iba kung hindi ang anak ni Gustavo Estud. Hinarangan ng mga gwardya sa eskwelahan ang media. Walang sinagot kahit isang tanong ang daddy ni Aisha. Buntis ang anak ko. Hindi nga siya nakipagtanan pero buntis siya. At sa anak na panganay ni Gustavo Estud. Paanong? Nagring ang cellphone niya. Screen says. Pinuno calling. Grabe Aisha. Bakit pag nagkikita tayo lagi na lang tayong tumatakbo? Hinihingal na sabi ni Jean nang huminto sila ni Aisha sa isang eskinita. Hey, hindi ko rin alam, Jean. Ewan ko. Minamalas ata ako. Kagabi lang may mga taong gustong kumuha kay Coco. Hinihingal din si Aisha. Ha? At bakit naman gusto nilang kunin si Coco? Di ba iyon yung pet mo? Nagtataka si Jean. Nga naman. Bakit may mag-interes sa pet niya, di ba? Ah. Ano kasi? Ano? Special kami siya. Hihi. Nag-aalangan pa si Aisha na sabihin kung bakit. Bakit nga kaya? Hindi kaya kapatid ni Kokey si Coco? Isa kaya itong alien? Ah. Oh, okay. Nawiwerduhan na sa kanya si Jean. Wah! Ang motor ko. Wah! Naalala ni Aisha na naiwan niya ang motor niya sa school at nandoon ang pervert na lalaki na gusto iyong kunin kapalit ng nasirang side mirror ng Lamborghini nito. Hindi pa naman niya nabitbit yung susi. Pati bag at wallet niya. Cellphone lang ang nadala niya dahil nasa bulsa niya iyon. Ha? Bakit? Nasaan ba ang motor mo? Ano nga ba nangyari at tumatakbo ka? Nag-aalalang tanong ni Jean. Pero hindi iyon pinansin ni Aisha. Kinuha niya kasi ang cellphone niya at tatawagan sana niya ang daddy niya nang biglang magring iyon. Ringtone, hate. Yans calling. Stang ina mo Yans. Nasaan ka ha? At nagpadala ka pa talaga ng ibang tao sa Wild. Duwag Magpakita ka sa akin, bulalas ni Aisha nang sagutin niya iyon.
Lingid sa kaalaman niya, hindi naman si Yans ang nasa kabilang linya. Si Knight iyon. What are you talking about, BTC? Where the hell is Yans? Sabi sa kabilang linya. Ha? Sino si? Nagtataka naman si Aisha. If I still want see your Effie Agusta. See me at Liget. You know that place, BTC. Noon lang na-realize ni Aisha na ang kausap niya ay ang lalaking nagmamay-ari ng Lamborghini sa parking slot niya. Ay mukhang nakuha nga nito ang bigbik niya. Tut. Call ended. Hello. Hello. Bastos na yon? Binabaan ako. Good, sino yon? Takang tanong ni Jin. Halatang kaaway ang kausap ni Aisha. Hehe. Pinsan ko. Oy, sige ha. Mauna na muna ako. Hihi. Salamat sa pagsama sa aking tumakbo ha. Tuturuan ko lang ng leksyon tong pinsan ko. Hihi. At iniwan na nga ni Aisha si Jin na napakamot na lang sa ulo. Tinatanaw ni Jin si Aisha habang lumalakad ito papalayo. Pero tumigil ulit si Aisha at tumakbo papalapit ulit sa kanya. Jin, may 50 ka ba dyan? Naiwan ko wallet ko eh. Pautang naman. Umiti pa ng kailapad si Aisha. Nang abutan siya ng pera ni Jin ay kumaripas na siya ng takbo. Naiinip na si Knight habang hinihintay si Aisha sa isang abandonadong pabrika. Doon siguradong walang media. Malaya niyang mapapaligaya mabibigyan ng leksyon si Aisha kung sakasakali. Pero ang pinakagoal niya ay madala si Aisha sa gisi niyang si Gustavo Estud. Good luck na lang sa babaeng ito. Napangiti si Knight nang makita na niya ang babaeng hinihintay. Nagpalitan sila ng matatalim na titig. Kala mo may milyon-milyong boltahe ng kuryente ang lumalabas sa mga mata nila. Hoy pervert! Akin na ang big bike ko, sigaw ni Aisha. ETC. Sabihin mo muna kung sino ang nagutos sa'yo para sirain ang pangalan ko. Ganting sigaw ni Knight habang nakasandal pa sa big bike ni Aisha. Ha? Ako pa nagyon, teka nga. Magkano bang ibinayad sa'yo ni Yans para ikaw ang makipagkita sa akin, ha? What? Ako ba bayaran para makipagkita sa'yo? Hoy DTC, hindi mo ba ako kilala, ha? I guess Knight Justin Estud. Hindi ako utusan para makipagkilala sa kung sino-sino lang. Hindi ko kailangan ng bayad ng iba. Marami akong pera. Gusto mo bilhin pa? Kita eh. Magkano ka ba ha? Maangas na sagot ni Knight. Wala akong pake kung si Knight Daston estupid ka pa. Nasaan si Yans? Ilabas mo na. Knight Justin Estud. Stupid, bulalas ni Knight. May sabingi din tong babaeng to eh. Hindi niya ko kilala? Ay ewan. Ilabas mo si Yans na asar na si Aisha. Malapit na siya magwala. Wala akong kilalang Yans, sigaw ni Knight. Ako bang hinahanap nyo, sa di kalayuan ay mailumabas na lalaki. Walang iba kung hindi si Yans. At may kasama din itong mga tauhan. Mga bagong tauhan. Nasa 20 kataong parang mga goon sa pelikula. May mga hawak pa itong bakal na tubo. Sino naman tong mga to? Asar na tanong ni Knight kay Aisha. Mga kasamahan mo malamang. Ang kulit mo din Hindi ko nga kilala yang mga yan. O kayo kilala niyo ba ako? Ha? Tanong pa ni Knight sa mga bagong dating. Mapatunayan lang na hindi niya talaga kilala ang mga ito. Nanlaki naman ang mata ng mga goons. Naunang nagsalita si Yans. Ha? Sino bang hindi nakakakilala sa'yo? Hindi ba't ikaw ang anak ni Past Press? Gustavo Estud. Ikaw si Knight Estud. Swear to boss. Mabubugbog din natin ang anak ng dating presidente. Sisikat ang fuse boss, sabi pa ng isang lalaki. At unti-unti ay palapit ng palapit ngayon sa kanila ang mga ito. Magkatabi na sina Aisha at Knight. Ready to fight. Nang may ilabas si Knight. Naglabas lang naman ng baril si Knight at itinutok ito kay Yans. Kiefe. Patatagalin pa ba natin to? May tubo pa kayong nalalaman mas mabilis kapag baril hindi ba? Napatigil naman ang mga ito. Pero saglit lang. Tila hindi nasindak. Bang! Nagpaputok si Knight.
Pero pinatama niya iyon sa tubo na hawak ni Ans. At sa pagkakataong ito ay natakot na ang grupo ni Ans. Pinaputukan na kasi sila ni Knight. Pero ang pinatatamaan lang niya ani ang mga tubong hawak ng mga ito. Tiake. Sharpshooter pa naman si Knight. Pero sinamantala naman ni Aisha ang pagkakataon. Vroom. Iniwanan Inhay as Knight. Naitakas na niya ang motor niya. Re. Hoy gifitise. Bumalik ka pero wala na. Wala na sa paningin niya ang babae. Pati yung mga istorbong lalaki wala na din. Tinawagan niya si Franco upang magpasundo. Nagtataka man ang assistant niya, ay minabuti na lang nitong hindi magtanong kay Knight. May temper kasi ito. Mahirap na. Umuwi si Aisha sa bahay niya. Minabuti na lang niyang hindi pumasok. Hapon na din kasi. Naalala niyang baka balikan nung mga nakaitim na kotse si Coco. Mapapatay niya ang mga iyon kapag kinuha nila ang alaga niyang si Coco. Pero laking gulat niya nang maabutan ang daddy niya na nakikipaglaro pa kay Coco sa bakuran. Hindi kasi kita sa labas ang bahay niya. Mataas ang bakod at ganoon din ang gate. Wala din siyang kapitbahay. Nasa dead end ng subdivision ang bahay niya at binili din nila ang mga katabing lupa doon. Mahirap na kasi. Baka may makakita kay Coco. Daddy. Tawag niya sa daddy niya. Aisha. Is they baby. Sabi pa ng daddy niya na niyakap pa siya. Napadaan ka daddy? Magayos ka may pupuntahan tayo. Ha? Saan? Nagtatakang tanong ni Aisha. Napakahaba ng araw na ito. Ang dami-dami nang nangyari. Basta. Magbihis ka na lang. Wear decent clothes. Yun lang ang sabi ng daddy niya. Sinunod na lang niya. Pagod na kasi siya. Ayaw na niyang makipagtalo pa. Habang daan ang nakatulog si Aisha. Ginising na lamang siya ng daddy niya nang makarating sila sa isang mansion. Woo! Kaninong mansion to daddy? Ang laki naman, namamanghang tanong ni Aisha, na halos nakadikit na ang mukha niya sa salaming bintana ng kotse ng daddy niya. Sa kaibigan ko. Hindi ka pa pala nakapunta dito, takang tanong ng daddy niya. Naguluhan man si Aisha ay hindi na niya inintindi ang sinabi ng daddy niya. Hindi kaya ng utak niyang mag-isip ng madami eh. Muhahaha. Lalong humanga si Aisha sa mansion nang makapasok sila sa loob nito. Sinalubong sila ng isang lalaki, matangkad ito at medyo may katandaan na din. Tantya niya ay sing-edad ito ng daddy niya. Mga nasa 50. Pero gwapo pa rin ito kahit matanda na. At pamilyar ang itsura nito. Hindi lang matandaan ni Aisha kung saan niya ito nakikita noon. Pinuno, bati ng daddy niya dito at nag-shake hands pa sila ng kakaiba. Parang code. Ay ewan. Hindi na din iyon pinansin ni Aisha. Ito na ba si Aisha? Iha. Finally, nagulat si Aisha nang yakapin siya ng matandang tinawag na pinuno ng daddy niya. Halos hindi na nga siya makahinga. Kamukhang-kamukha ka ng nanay mo. Napakaganda mo iha, sabi pa nito. Iye. Sir, may lalaking biglang nagsalita at nagkatinginan sila ng masama ni Aisha. Gulat ang ekspresyon nila sa mga mata nila ay tila may kuryente na naman na handang mag-explode anytime. Oh, Knight. Buti na lang at nakabalik ka na. It's nice to finally meet your fiance. Gustavo Estud. Umaapaw ang galit ni Knight sa babaeng si Aisha, na isahan na naman kasi siya nito, sa isip niya ay hindi ito tumupad sa usapan. Nagsama pa ng gang. At ang galing acting ha. Malalaman ko din kung sino ang may pakana ng lahat ng ito. Shit, patay ako kay dad. Nang makarating si Knight sa mansion nila ay dumiretso siya sa common room kung saan laging namamalagi ang dad niya. Sir, may bisita po ang dad niyo, sabi ng isa sa mga servant nila. Hindi iyon pinansin ni Knight, kailangan niyang makausap ang dad niya. Mukhang hindi basta-basta ang tao sa likod ng BTC na si Aisha. Binuksan niya ang pinto at agad na pumasok doon. Sir. Nanlaki ang mata niya sa kung sino ang kausap ng dad niya. Walang iba kung hindi si Aisha Benedict Vega, aba mukhang kagalang-galang siya sa puting dress. Magaling umarte ha. Oh, Knight.
Mabuti at nakabalik ka na. It's nice to finally meet you, fiance, pahayag ng dad niya. Nagtagis ang mga bagang ni Knight. At ganun din si Aisha. May kung anong aura ang bumabalot sa katawan nila. Dad, hindi mo ba alam na siya si Aisha Benedict Vega? The girl I was talking about. Ang sinabi mong dalhin ko sa'yo. No. Pero hindi ikaw ang nagdala sa kanya. Si Aston Vega ang nagdala sa kanya. May old trusted friend. What? Hindi makapaniwala si Knight. Ang ibig sabihin ba nito ay walang nagutos kay Aisha? Napaka na lahat ito ng damuhong matanda sa harapan niya? Yes, gulong-gulong ang utak ni Aisha. Hindi niya magets. Teka, ano to, Daddy? Anong pinagsasabi nila? Sino ba tong mga to? Hoy, ikaw 9 Baston Estudios. Pakana mo tong lahat ano? Anak, ang manners mo. Nakakahiya kay past president, bulong ng daddy niya kay Aisha. Oo, past president. Ng Pilipinas ba? Ano to joke? Tinitigan ni Aisha ang mukha ni Gustavo Estud. Pagkatapos ay iniligid niya ang mata niya sa silid. May bandera ng Pilipinas. May ilang awards na nakadisplay. At higit pa doon ay may malaking litrato ni Gustavo Estud na may logo ng kisag-gisag ng presidente ng Pilipinas. Tot ang tanga ko. Bakit hindi ko nakilala agad ang naging pinakamakapangyarihang tao sa bansa? Wah! Lumulubog na sa kahihiyan si Aisha. Kaya naman. Ay hello po, hehe. Umiti siya kay Gustavo Estud at marahan pang nagbao dito pagkatapos ay ngumiti siya ng pagkalapad-lapad. Sigurado po ba kayong anak niyo yang si Nine Baston? Itinuro pa niya si Knight. It's Knight Juston, Knight Juston. Pagtatama ni Knight. Ah, iha. Ikinatutuwa kong magkakilala na kayo. Masyado ata siyang naging pilyo sa'yo. Kalat na tuloy ang balita na magkakaanak na kayo, iha. Tama ba? Hindi ka nga nagtanan, anak. Nagpabuntis ka naman, mahina pero madiin na bulong ng daddy ni Aisha sa kanya. Buntis. Processing. 0%. 30%. 100%. Teka. Sinong buntis? Nagtatakang tanong niya sa mga ito. Ah, Knight. Bakit hindi mo muna ipasyal ang fiance mo sa mansion? Kami na ang mag-aayos ng engagement nyo, pahayag ni Gustavo. Opo, dahil nga sunod-sunuran si Knight sa ama ay sinunod niya ito. Hinawakan niya sa kamay si Aisha at hinila palabas ng silid. Bitawan mo ko, sigaw ni Aisha nang makalabas sila ng silid. Binitawan naman siya ni Knight. Matapos ay hinawakan siya sa magkabilang balikat at isinandal sa pader. Hinawi ni Aisha ang mga kamay ni Knight. Mabilis niyang sinipa si Knight pero nakailag ito at nahawakan pa ang paan niya. Nabawi naman agad ni Aisha ang paa niya, sinuntok niya si Knight pero nasangga nito ang wrist niya. Lahat ng teknike na ibinabato niya kay Knight ay nadedepensahan nito ng walang kahirap-hirap. Nakangiti si Knight sa kanya habang si Aisha ay tila pagod na. Teka lang. Ha, time out, hinihingal na sabi niya kay Knight, sapo-sapo pa ni Aisha ang dibdib niya, grabe hindi pa niya napapatamaan si Knight. Tinanggal niya ang bolero ng white dress na suot niya. Pinapawisan na kasi siya, bakit ba naman kasi pinagsuot siya ng ganun ng daddy niya? Sinugod niya si Knight. Pero muli ay nalock nito ang mga kamay ni Aisha sa likuran pati ang mga paa ni Aisha. Katulad iyon ang ginawa ni Knight sa kanya sa eskwelahan. Parang akala mo tuloy ay yakap-yakap siya ni Knight habang nakasandal sa pader. Tama na. Kahit anong gawin mo hindi ka mananalo sa akin, bulong ni Knight sa kanya. Magkalapit ang mga mukha nila. Kasalanan mo lahat to Nine Baston, madiin pero mahinang sambit ni Aisha. Knight Juston sabi Whatever si Eveth pervert. Manyak ka. Ego. Si Raulo. Asho. Ped, ahesa sa letiki. Nanlaki ang mga mata ni Aisha nang halikan siya ni Knight. Oo, Gustavo Estud, dad ni Knight. Oo, Aston Vega, daddy ni Aisha. Ouch, kinagat ni Aisha ang labi ni Knight. Nag-fake ng ubo ang daddy ni Aisha. Napatingin naman ang dalawa sa mga ito. Pagkatapos ay naghiwalay. Pinulot naman ni Aisha ang bolero niya sa sahig.
Dumudugo ang labi ni Knight na kinagat niya. Masyado ata silang adventurous, kumpadre. Halika at sa opisina ko na lang tayo mag-usap. Haha, nag-aalang ang sabi ni Gustavo. Sang-ayon naman ni Aston, pero bago siya sumunod sa lumakad ng si Gustavo ay tiningnan niya muna ng masama ang dalawa. Hindi walang hiya. Magbabayad i-9. Bastos, heto na naman si Aisha, nasa rooftop apartment siya ni Jin. Matapos kasi niyang manggaling sa mansion ng mga estud ay dumiretso siya sa apartment ni Jin. Iniwan niya na ang tatay niya doon. Kahit pamalayo yung mansion sa main gate ay tinakbo niya iyon. Pinigailan siya ng mga guards na umalis pero hayun kawawa naman yung mga guards. Bugbog sarado. Si Jin naman ay nakaupo sa bench, pinagmamasdan lang niya si Aisha habang sumisigaw. Maya-maya ay bumaba si Aisha sa bench at tumabi kay Jin. 9 Bastos. Binastos ka ba ng nin na lalaki kaya ka ganyan? Ano gusto mo upakan ko? Hindi. Pangalan niya yun. Nung lalaking yun. Anong gagawin ko, Jin? Ayokong magpakasal sa lalaking yun. Atungan ni Aisha. Ching! Dugs! Pinagbabalibag na naman ni Aisha ang mga nakikita niyang bote sa rooftop. Pinapanood lang siya ni Jin. Nakakatuwa ka talaga, alam mo ba? Teka, ang weird naman ng pangalan ng lalaking yun. Kasing weird ng ugali niya. Isa siyang pervert. Manyak. Asyo. Ayun naman pala eh. Di wag ka magpakasal sa kanya. Problema ba yun? Cool lang nasabi ni Jin, sabay inom sa beer na hawak niya. Paano, hopela si Aisha. Kahit paayaw niya, alam niyang talo siya kay Knight. Kaya kasi ni Knight sanggain ang mga suntok niya. Paano kung hindi siya pumayag tapos gulpihin siya ng asyol na yun? Tiyate. Paano na lang ang kutis niya? Alayanan. Sabihin mo may boyfriend ka na. Ipakilala mo sa kanya. Kumuha ka ng pwedeng magpanggap. Kaya mo na yan. Ikaw pa. Cool ka, diba? Ting. Pwede. Sabi ni Aisha. Kinabukasan. Nay, matigas na sabi ni Jin. Nasa school sila ni Aisha, hinintay niya kasi si Jin. Ngayong araw kasi ay isa sa publiko na ang pagiging engaged nila ni Knight Justin Estud. Si Jin ikaw na nga nagsabi na kumuha ako ng magpapanggap na boyfriend ko, diba? Nairita man si Aisha ay pinilit niyang kumalma. Si Jin kasi ang kaharap niya, hinaharangan niya ang daraanan ni Jin, wala naman si Daddy ngayon dyan. Sige na please, nagpaawa effect pa siya. Fine, after isa century pumayag na din si Jin, kahit pa hindi niya alam ang pinasukang gulo ni Aisha, wala nga siyang idea kung sino yun 9 Bastos daw na yun. Vroom. Pinaharurot ni Aisha ang big bike niya. Napakapit naman si Jin sa balikat niya, lalo pang binilisan ni Aisha ang pagpapatakbo, kaya naman sa bewang na niya pakapit si Jin. Muhahaha, ano ba tong ginagawa ko? Kung alam mo lang, Jin. Hindi lang pagpapanggap ang gagawin mo ngayon. Tototohanin natin. Muhahaha, paano nga ba totohanin yun? Ligawan mo kaya ako? Type mo ba ako? Basta mamaya tatanungin kita. Muhahaha. Lalong binilisan ni Aisha ang pagpapaandar ng motor. Kung ano-ano kasi ang naiisip niya. Ayan tuloy na hawa na ata siya kay 9 Bastos. Pervert na din ata ang utak niya. Naipapasa kaya ang pagiging pervert sa pamamagitan ng isang halik? Hell, that man kissed me twice. Nosebleed. Samantala, si Jin ay todo kapit sa biwang ni Aisha. Kanina pa siya naaalangan dito. Hindi naman sa hindi siya sanay sa mabilis na pagpapatakbo ng motor, pero sadyang natutukso kasi siya dito. Maganda, cool, sexy. Kitaysan ka pa? Sino ba naman ang ayaw mayakap ang ganitong nilalang? Nawala tuloy sa konsentrasyon si Jin sa kung nasaang lupalot na sila ng mundo. Nagulat na lang siya nang huminto sila sa pamilyar na lugar. Oo. May ilang sumalubong na tao sa kanila. Mga gwardya iyon. Ang iba ay may pasa pa. Nagtanggal ng helmet si Aisha. O ano? Ano bang inspeksyonin niyo? Wala akong dalang bomba.
Bukas na lang iyon reregalo ko sa inyo. Ay ma'am too. Tuloy na po kayo, nataranta naman ang mga gwardya na nagmamadaling buksan ang main gate. Sus kay lalaki ng katawan takot kay Aisha. Mabuti na lang at nakahelmet si Jin. Hindi siya makapaniwala. Nandito sila sa mansion nila. Ng mga estud. Hindi kaya? Oh hey there BTC. Better go up here everyone is waiting, sigaw ng tao sa may veranda. Sa dalawa dili floor. Si Knight. Sinagot lang ito ni Aisha ng isang malupet na T-J-E-V, nang naka-dirty finger pa siya. Fiance mo, sabi ni Jin na naka-helmet pa din. T ng ina. Bakit naman sa dinami-dami ng tao kuya ko pa? Palabas lang ba to? Pero hindi eh. May ilang sasakyan kasi ng media ang nakaparada sa labas. Buti na lang hindi gaanong kilala si Jin ng ilang media. Hindi kasi siya pala attend ng mga social gatherings noon. Umattend man siya. Formal ang bihis niya. Yung tipong nerd tingnan. Kaya naman malaya pa rin siyang nakakapaggala. Hindi katulad ni Knight na masyadong showde. Palibhasa takot mawalan ng mana. Wag mong sabihing natatakot ka sa kanya. TFF. Tanggalin mo na kaya yung helmet mo, sabi ni Aisha na tinuktok pa yung helmet ni Jin. Dahan-dahan naman sa paningin ni Aisha ang pagtatanggal ng helmet ni Jin. Slow motion. Igyi and guwapo. Kiyafe. Matunaw ako niyan, sabi ni Jin. Natanggal na niya ang helmet niya. At nakahood na siya, butin lang may hood ang suot niyang jacket. Napahiya naman si Aisha. Halika na nga. At nagpauna nang lumakad si Aisha. Nakasunod na naman sa kanya si Jin na nakayuko lang. Jin. Ngayon lang ako makaka-attend sa mga ganitong bagay. Saglit pang huminto si Aisha na lumingon kay Jin na nakasunod sa kanya. Tapos ay lumakad muli. May media daw. Shit! Paano ba sumagot sa mga tanong nila? Pero sisiguraduhin kong hindi na tayo aabot doon. Ipapakilala agad kita bilang boyfriend ko. Hinto. Lingon elhay vayat lakad. Kaya galingan mo ang pag-arte ha. Paksyat talaga. Kinakabahan ako. Basta bahala na. Galingan mo umarte ha. Hinto. Lingon elhay layan. Lakad. Alam kong kinakabahan ka din, syempre malamang hindi ka rin sanay. Hinto. Lingon elhay layan. Stang ithine. Nasaan si Jin, bulalas ni Aisha. Wala na kasi si Jin nang muli niya itong lingunin. Nasa harapan pa naman na siya ng pinto ng mansion. Ma'am. Bakit ganyan ang ayos niyo? Malapit na pong magsimula, sabi ng isang servant na nandoon. Halika na ma'am, bibihisan ka namin, sabi pa ng isa. Teka sandali. May kasama ako, nakita niyo ba? Natataranta si Aisha. Naku ma'am, wala po. Mag-isa lang kayo. Halika na po, hinatak siya nung servant. Aray ma'am, masakit. Umiral naman ang pagiging alert ni Aisha, kaya napilipit niya ang wrist nito. Ay naku sorry, hindi kasi talaga ako pumapatol sa kapwa babae. Masakit ba? Hinawakan pa ni Aisha ang braso nung servant para ma-check na yung isa naman ang humatak sa kanya. Kaya naitulak niya ito kaya naman nabuwal iyon. Naglapitan tuloy ang mga guards at ginamitan siya ng puwersa. Kaya naman. Buhugs. Squaw. Ha. Asdef. Chay iiking. Elif din ay sabi akong hahawakan, sigaw pa ni Aisha sa mga lalaking guards. Dagudong. Wuhus. Anong nangyayari dito? Biglang lumabas si Knight. Galit ang ekspresyon nito habang lumalakad papalapit sa kanya. Sa tanang buhay ni Aisha ay ni minsan hindi siya nakaramdam ng takot. Ngayon pa lang. UBT say. Don't make a scene here. Mabuti na lang walang media sa area na to. Ayusin mo ang kilos mo, pagkatapos ay marahas siyang hinila nito papasok ng mansion, sumunod naman ang mga servants. Dinala siya ni Knight sa isang kwarto. Puno iyon ng gamit pang babae. Marahas siyang iniupo ni Knight sa isang upuan. Ikinumpas ni Knight ang daliri niya. Pagkatapos ay naglapitan naman ang mga servants kay Aisha at sinimulan siyang bihisan. Tinanggal ng dalawa ang magkabila niyang boots,
Ang dalawa pa ay tinatanggal ang jacket niya. Teka! Sandali! Magbibihis ba ako? Tanong ni Aisha na nanlalaki pa ang mata na nakatingin kay Knight. Pinupunasan ng mga servants ang mukha at braso niya. Sinusuklay pa ng isa ang buhok niya. What do you think? Gusto mong lumabas sa GC ng ganyan ang itsura mo ha? Stupid. Kaya nga may media eh. Akmang tatanggalin ng mga servants ang blouse at pantalon niya nang maitulak niya ang mga ito. Aray! Ma'am! Bakit? What? Ano gusto mo akong magbihis sa'yo? Pinipigilan na ni Knight ang sarili niyang magalit. Ako na. Kaya ko namang magbihis ng sarili ko. Ano bang damit ang isusuot ko? Mariing sabi ni Aisha. Tinitigan siya ng masama ni Knight at pumunta si Knight sa kumpot ng mga damit na nakahanger. Ito at itinapon ni Knight ang isang dress kay Aisha. Nasalo naman niya iyon. Pink? Hindi itinapon ni Aisha ang damit. Kumuha ulit si Knight at muling ibinato iyon kay Aisha. Ayoko niyan masyang malalim sa dibdib, tinapon niya ulit iyon sa sahig. May binatong damit ulit si Knight. Backless. Ayoko, tinapakan pa ni Aisha iyon at sinipa. Bumuntong hininga si Knight. Pagkatapos ay kumuha muli ng damit pero hindi na niya iyon ibinato kay Aisha. Lumapit siya kay Aisha habang hawak ang damit na papaatras naman si Aisha habang nakikipagtitigan kay Knight. Wear this. Or I'll kiss you, mariing sabi ni Knight na magkalapit ang mga mukha nila habang may kala mo ilang boltahe ng kuryente ang nilalabas ng mga mata nila. Kinuha ni Aisha ang damit sa kamay ni Knight. Manonood ka ba sa pagbibihis ko? Sarcastic na sabi ni Aisha. Knight smirked and waved. Naglabasan naman ang mga servants na noon ay nasa silid. Ng ina. Ikaw hindi ka lalabas, asar na si Aisha nang hindi man lang kumilos si Knight para lumabas. I thought you want me to watch you. He said with sarcasm. Tumalikod ka pwede. Laking pasalamat naman ni Aisha nang tumalikod ito pero malapit pa rin sa kanya. Kaya naman minadali niyang magbihis. Ang kaso zipper ang saraduhan ng dress. At sa likod iyon kaya hindi niya maabot. Doon, muli ay nagsalita si Knight. Humarap na ito sa kanya at napansin naman niyang pilit na inaabot ni Aisha ang zip ng dress sa likuran, napahinto naman si Aisha nang humarap si Knight sa kanya. At itinalikod siya nito. At sinarado ang zipper ng dress. Dear Virgin. Bulong ni Knight na matapos isara ang zipper sa likuran ni Aisha, ay lumabas na ng silid. Naiwang nakanganga si Aisha. Everyone, that meet the future daughter-in-law of Miss Aisha Benedict Vega. Pahayag ni Gustavo Estud. Kasunod noon ay nagpalakpakan ang mga tao. Nag-aalangang ngumiti si Aisha, ang bilin sa kanya ng daddy niya ay ngumiti lang daw sa media. Kung hindi alam ang sagot sa tanong ay wag na lang sumagot. Daig pa ata ang presko ng isang pelikula sa nagaganap ngayon. Annette Vega. Totoo ba ang balita na buntis ka daw? Kailan pa, Tito walang manners? 19 ka na daw pero nasa ka pa din? And so, nakangiti pa si Aisha ng pagkatamis-tamis. Gaano na kayo katagal ni Knight? 2 years, si Knight na ang sumagot na mula sa ilalim ng lamesa ay mariing hinawakan ang kamay niya. She's not pregnant. And yes, nasa high school pa siya. Tinutulungan niya kasi ang dad niya sa pagmamanage ng school at iba pang negosyo nila. That's why she did able to focus on her school blah blah blah. Madami pang pinasasasabi na kasinungalinga si Knight na malamang ay scripted at napaghandaan na nang may kumalabit kay Aisha mula sa ilalim ng lamesa. Muntik na siyang mapatayo nang makitang tao iyon. Si Jean. Sininyasa siya ni Jean na wag maingay. At tila may balak itong kakaiba, mula kasi sa pagkakasenyas ay ngumiti ito pagkatapos ay bumilang gamit ang daliri niya. 1, 2, 3. Tying. Itinaob ni Jean ang lamesa paharap sa media, kaya naman nagkabasag-basag ang laman noon. Pagkatapos ay hinatak si Aisha. At tumakbo. Takbo. 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 Jean. San tayo pupunta? Tanong ni Aisha. Nakakaloka si Jean, bigla na lang umeksena.
Tumatakbo sila ngayon sa hallway. Si Jean ay natatanggal-tanggal na yung hood sa ulo, kaya naman sinusuportahan niya iyon ng isang kamay. Hahaha, hindi ko din alam. Basta sumunod ka na lang, pasigaw na sabi ni Jean. Hinahabol sila ngayon ng mga guards. Aray, nabangga nila ang isang babae kaya nabuwal ito. Shit, si Thalia. Ang hilaw na ate ni Aisha. Nanlaki ang mga mata ni Thalia. Jean. Patay na mukhaan na si Jean. Alam nga pala ni Thalia na assistant si Jean ng daddy nila. At mukhang interesado ito kay Jean dahil nalaman niyang crush ito ni Aisha, inggitera na naman. Hindi na nila pinansin si Thalia. Tumakbo ulit sila. At pumasok sa isang silid. Inilock ni Jean ang pinto. Hala, patay tayo, Jean. We're trapped, natataranta na naman si Aisha. Of course not, sabi ni Jean na kinindatan pa si Aisha, matapos ay binuksan ang bintana ng silid. Sa ibaba ng bintana ay kita ang motor ni Aisha. Nasa 3 death sila, kaya mo ba tumalon papunta dun sa puno? Sinilip iyon ni Aisha at bumungad ang ngiti sa labi niya, sisiw. Ginulo-gulo ni Jean ang buhok ni Aisha, that's what I'm talking about. Give me the key. I'll drive, sabi ni Jean at ibinigay naman ni Aisha ang susi ng motor niya, buti na lang isinuot niya iyon. Nakakwintas lang kasi lagi sa kanya ang susi ng motor niya. Naunang tumalon si Jean. Naglambitin muna ito sa puno at saka tumalon sa baba. Sumunod si Aisha. Naglambitin si Aisha sa puno. Taena. Nakadress pala ako. Sumilik siya sa ibaba. Naroon si Jean at nakatingala sa kanya. Namimilog pa ang mga mata. Oo, kaya naman bumitaw si Aisha sa puno upang makababa na, mukhang na-enjoy kasi masyado si Jean tot. Natastas naman ang magkabilang side ng dress niya na knee-length, kaya parang nagkaroon ng slit sa magkabilang side nun. Enjoying the view, sarcastic na tanong niya kay Jean. Kahit pa crush niya ito kailangan umayos-ayos siya, hindi naman easy si Aisha. Namula naman si Jean. Huoy, biglang sumigaw si Knight na nasa silid kung saan sila nanggaling. Tumalon din ito pababa. Cool. At. Aisha. Sakay, mula sa panonood sa pagtalon ni Knight ay natauhan si Aisha at sumakay na sa big bike. Vroom. Shit, gilalas ni Knight nang humarurot ang motor. Nagmadali siyang pumunta sa Lamborghini niya at pinaharurot iyon papalabas ng mansion. I see, hey. That say. Magbabayad siya. That bastard stole that idiot girl. SEC, habang nagmamaneho ay sinusuntok pa ni Knight ang manibela ng kotse niya. Gawa na din ang side mirror noon. Kung bakit ba naman kasi nagpumilit ang dad niya na iyon na lang ang pakasalan ni Knight. Ang dami-dami namang iba dyan. Hindi na niya nakita ang motor ni Aisha. Mabilis na nawala iyon. Franco. Find out who that guy is, sabi niya kay Franco nang tawagan niya ito sa telepono. Sir. We already did, sir. Ilfi. Vroom. Napakabilis magmaneho ni Jean. Kaya naman sobrang nakakapit si Aisha sa likod niya. As in nakayap na siya dito. Pati ang ulo niya nakadikit 5 na lang din sa likuran ni Jean. Hindi nga namalaya ni Aisha na huminto na sila. We're here, sabi ni Jean kaya naman napapitlag si Aisha. Nasa tapat sila ng apartment ni Jean. Bumaba si Aisha. At ganun din si Jean. Matapos ay binuksan ni Jean ang malaking gate na nasa 1st floor. Iniluwa ng gate na iyon ang isang lumang itim na Ford Mustang. Kanino yan? Huwag mong sabihin kakarnapin natin yan. Tuyes, nakakatuwa ka talaga. Hindi na natin pwedeng gamitin ang motor mo. Eto na lang kotse ko, pagkatapos ay pumasok si Jean doon at ini-start na ang kotse, itatakas kita. Ayaw mo magpakasal, di ba? Gulp. Hindi man sigurado si Aisha ay sinunod na lang niya si Jean. Hindi rin niya kasi alam kung paano ayusin ang gulo. Ipinasok na niya ang motor niya sa garahe at inilock iyon. Nagda-drive na si Jean nang may maalala si Aisha. Hi shit, bulalas ni Aisha. Napapreno naman si Jean. Bakit? Si Coco. Kailangan natin kunin si Coco. Hindi pwedeng maiwan si Coco, nag-hysterical si Aisha. Oo, sige isasama natin si Coco.
Nang marating nila ang bahay ni Aisha, ay agad na pumasok si Aisha sa loob at naghintay naman si Jin sa labas. Kukunin kasi ni Aisha si Coco. Ang pet niya. Jin! Pakibukas ang pinto. Kasya naman siguro sa salikod, sigaw ni Aisha at sinunod naman siya ni Jin na hindi siya nilingon habang subo pa ang sigarilyo. Baby Coco. Be good okay, nang makalabas na sina Aisha at Coco sa gate ay humarap na si Jin sa kanila. Ra-hour. Oo. What the hell was that? Si Jin. Halos ibalibag lahat ni Gustavo ang mga gamit sa loob ng opisina niya sa mansyon nang makapasok siya doon. Lapastangan. Sino ang lalaking iyon? Magbabayad siya sa pagtangay niya kay Aisha, bulalas pa nito. Ipinapahanap ko na sila pinuno. Kung sino man ang taong iyan na sumira ng araw na ito. Pagbabayaran niya ang ginawa niya. Subukan nang niyang gawa ng masama ang anak ko, pinipigil ni Aston ang kanyang sarili. Breaking news. Etude Corp successor, Knight Justin's fiancé got kidnapped during the interview van. Palace. Exit points AG strictly guarded. Who is the person behind the kidnapping? Blah blah blah. Daddy. Biglang pumasok si Thalia sa loob ng office. Humihingal pa ito. Nakasunod naman sa kanya ang ilang guards na animo ay hinahabol siya. Bawal kasi basta-bastang pumasok sa loob ng home office ni Gustavo Etude. Let her in, maotoridad na sabi ni Gustavo sa mga gwardya. Daddy. Si Jin. Si Jin ang kumidnap kay Aisha, bulalas ni Thalia. Sigurado ka iha, hindi makapaniwala si Aston. May relasyon ba sila ng assistant niya na si Jin? Si Jin at si Aisha. Daddy. Nakasalubong ko sila. Nabangga pa nga nila ako. Sino ang device na iyon Aston? Nakakatakot ang tono ni Gustavo. Ang assistant ko sa eskwelahan. Jin. Assistant ni Aston de la Vega, pagkukumpirma ni Knight. Ibigay mo sa akin ang detalye Franco. Address, buong pangalan, tirahan. Lahat-lahat Franco. Kung may picture. Pati picture. Hiyaw ni Knight sa telepono habang nagmamaneho. Sir. Walang papeles. Mukhang tuso ang assistant ni Aston Vega. 1 buwan pa lang daw ito sa eskwelahan. Kilala lang ito sa tawag na Jin. Wala na daw ang mga dokumentong ipinasa nito noon. Bullshit. San ko hahanapin yang mga yan? Inend na agad ni Knight ang tawag at itinapon ang cellphone niya sa sahig ng sasakyan niya. Mabilis ang takbo ng sasakyan niya nang mahagip ng mga mata niya ang isang pamilyar na lalaki. Iyon hanggang na umistorbo sa kanya sa pagkuha kay Aisha noon. Nagmanyobra si Knight at huminto sa tapat ng pinuno ng gang na si Yance. Iyay, sigaw niya dito nang maibaba ang salaming bintana ng sasakya. Si Yance naman ay tila namamangha pa sa kotseng huminto sa harapan niya. Oo, diha. Naku sorry boss pero hindi ako gigolo, pagkatapos ay lumakad muli si Yance. Uy tuye. Pinaandar naman ni Knight ang sasakyan at huminto muli sa tapat ni Yance. Nang pagsilip ni Yance sa bintana ay nakulantang siya nang may nakatutok na baril sa mukha niya. Waf or I'll shoot you. Wala namang nagawa si Yance kaya sumakay siya sa sasakyan. Easy. Ito na nga sasama na. Anong serbisyo ho ba ang gusto niyo boss? What CI? Are you fucking stupid? Where is Aisha? Ikaw yung may baril si ano? Si Knight Etude, sa wakas na mukhaan din niya si Knight. Saan dinalad si Aisha? Nawawala si Aisha. Hahanapin ni Gie sa'yo kung hindi. King idiot. Tansya na aba malay ko. Gagong babae na yon matapos akong paasahin. Binugbog pa yung mga gang member ko. Tansya na talaga, bulalas din ni Yance? Ha? Are you giray any chance? Her lover, naintriga pa si Knight. Tansya na noon yun. Binasted nga ako eh. Putya. Kung bakit ba kasi sinunod ko yung advice ng ate niya. Ang type daw nun ni Aisha ay mga wild. Naisip ko tuloy mag-roleplay kami. Tansya na. Nag-costume pa akong Tarzan para talagang wild. Tinutukan ako ng kutsilyo. Akala ko makakascore na ako shit. You, si Renji Maniac. Don't ever do that again.
Wag na wag kang makakalapit sa kanya. Get out of the car. Nagmadali namang lumabas ng kotse si Yance. Gagong yun roleplay pa. Halata ngang walang alam sa mundo yung si Aisha may roleplay pang nalalaman tong hayop na to. Makaalis na nga. Nang mabuksan ni Jean ang pinto ng kotse ay lumabas na ng tuluyan si Aisha at Coco sa gate. Dahil na din bihira makakita ng ibang tao, si Coco ay na-excite ito nang makita si Jean. Raawert. What the hell what that? Gilalas na palahaw ni Jean pero huli na para makailang siya. Bugs. Nabuwal siya nang sampahan siya ni Coco. Raawer. Kitang-kita ni Jean ang paglabas ng mga ngipin ni Coco. Ani mo'y sasakmalin siya ng matatalim na ngiping iyon. Aisha! Make this beast get off me, nenenervyos na si Jean. Hahaha, ano ka ba, he likes you. And he doesn't wanna be called beast. Coco and Kitty come here. Roar! Bago umalis si Coco kay Jean ay dinilaan muna ni Coco ang mukha ni Jean, senyales na gusto nito ang taong kaharap nito. As a kitty. That's a huge kitty, Aisha, reklamo ni Jean habang pinapanood ang pagpasok ni Coco sa backseat ng kotse niya. Alam me. Let's go, at sumakay na din siya sa sasakyan. Hindi pa muna sumakay si Jean sa kotse niya, sinilip niya muna si Coco sa backseat, naniniguradong totoo ito. What the hell? There's a lion nest no Jeff. Aisha, bakit mahapdi ang pisngi ko? May saasido ba ang laway ni Coco? Tanong ni Jean habang nagmamaneho. Pasulyap-sulyap siya sa likuran kung nasaan si Coco. Pinagkasya nito ang sarili niya doon. At hayon tulog na. Ha. Hindi mo ba alam? Ang mga dila ng leon ay may talim. Kung tutuusin, idinampilang ni Coco ang dila niya sa pisngi mo kanina. Tiyese, tinuturuan ko nga siya na wag sanang makaugalian iyon kasi ang pagdila nila ay tama na para makasugat. Tiyese, bakit ba kasi pinapanood ko sa kanya yung 101 Dalmatians? Ginaya niya tuloy yung mga aso doon. Napaka-weirdo naman ng babaeng ehi. Gis etong pinasok we. Pwede mag-back. Ehi. Sa isip ni Jean. Yes said, bakit hindi mo na lang siya sa zoo ipinalagay? Hindi ba illegal magalaga ng beast, pahayag ni Jean. Bigla namang dumilat si Coco. At iniangat ang ulo nito. Ipinatong pa nito ang paw niya sa balikat ni Jean. Roar! Nanlaki ang mga mata ni Jean. Aisha! Coco and Kitty. It's okay. It's okay, saway naman ni Aisha dito na nagpapupi-ay pa siya kay Coco. Sinunod naman siya ni Coco at muling pumikit. Sabi ko naman sa'yo. Wag mo kasi siyang tatawaging beast, paalala ni Aisha kay Jean. Word. Bulong naman ni Jean na tumingin-tingin pa kay Aisha na kala mo ay nakakatakot na nilalang ito katulad ni Coco. Elif's checkpoint, napasigaw si Aisha at napaturo pa sa mga sundalo kahit malayo pa naman iyon at may ilang sasakyan ang nauna sa kanila papasok ng Lex. Now what? Damn! Paano na to? Shit, paano natin itatago yung kuting mo? Holy shiz, tapos tayo nito. Wala na, huli na. Maghunus-dili ka, Jean. Huwag kang mag-freak out. How can't I freak out? For God's sake. There is a freaking lion inside this car. You're telling Evie that the freak this. Ha, pinagtatawanan siya ni Aisha. Oh God, she's crazy. Sa isip ni Jean. Well, why are you laughing? Piko na si Jean. Ang dali naman kasi ng solusyon dyan eh. Coco. Play dead, dumilat naman si Coco at umayos ng patagilid. Nakadilat lang ito at hindi kumukurap. Matalinong Coco, samantala si Aisha naman ay kinuha ang shades na nasa loob ng kotse at isinuot iyon, jacket mo, sabi niya kay Jean na nakalahad pa ang kamay. Ha? Slow, akin na yung jacket mo. Pantatakip ko sa hita ko para di nila makita yung tastas, singhal niya dito, hindi nga pala sila nakapagpalit ng damit. Sinunod naman siya ni Jean. Pagkatapos noon at nagtulog-tulugan naman si Aisha habang naka-shades. Nag-fake pa siya ng snore. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Coco at Aisha. Si Coco dilat at hindi kumukurap at kumikilos, mukhang malaking stuffed toy. Lang.
Ete. Mag-amo nga sila. I'm dead. Sa isip ni Jin. Boss lisensya din sabi nung isa sa mga sundalo sa checkpoint. Inabot naman iyon ni Jin. Kinakabahan man ay nagawa pa din niyang magmukhang cool. Girlfriend niyo boss, tumango lang si Jin, lakas humilik pinagod niyo ata, dagdag na biro pa nung sundalo. Tumawa na lang si Jin. Aba estud po pala kayo? Kaano-ano niyo si past president? Dog. Ano pinsan ng tatay ko, pagsisinungaling naman niya. Mukhang naniwala naman yung sundalo at ibinalik ang lisensya niya. Paandarin na sana niya ang sasakyan nang pigilan siya muli nito. Boss, ang ganda naman ng stuffed toy na iyan, parang totoo. Sabi yung sundalo at himas pa si Coco sa ulo. Inilusot pa talaga nung sundalo yung kamay niya sa bintana sa side ni Jin. Regalo ko sa girlfriend ko, relax lang kahit kabado si Jin. Mga tol, tingnan niyo to dali. Mukhang totoo yung leon, nagtawag pa yung sundalo. Kill me now. Sa isip ni Jin. Nang magsawa yung mga sundalo kakapisil kay Coco ay nagsilayas na ang mga ito. Ha! Sikat ka na Coco, tuwang-tuwa si Aisha nang makalampas na sila sa wakas. Hinimas-himas niya si Coco na ngayon ay tulog na naman. Matakaw kasi talaga sa tulog ang mga alyon, ang galing mo umarte Jin. Napaniwala mo silang kamag-anak mo sina past press. Wahaha, what's coincidence, magka-apelyido pa pala kayo. Anong balita? Napatayo pa si Gustavo at si Aston nang pumasok ang isang tauhan nila. Naroon din si Knight na nanonood lang ng news. Sir, may pumasok daw pong estud sa Lex. At may kasama daw pong babae at malaking laro ang leon. Nasamid naman si Aston sa narinig, umiinom kasi siya ng kape. Sila yun. Sigurado ako. Teka, estud ba ka mo? 0-0, napahipo pa sa baba si Aston na tila may iniisip. Huwag mong sabihin Guys Kingston estud ang pangalan ng assistant mo Aston, hindi makapaniwalang tanong ni Gustavo. Hindi naman nakapagsalita si Aston, sadyang tumatanda na ata siya, napakamot siya ng ulo, iyon nga ata pinunod. Ay si hey. Gagong Kingston yun Nung una si Ban, ngayon si Aisha. Ako nang bahala dad. Knight, tawag ni Gustavo kay Knight na palabas na sana ito ng pinto. Tumigil siya at humarap sa dad niya. I'll trust you. Bring her back, maotoridad na habilin ito. Maikli lang ang mga katagang iyon pero para kay Knight napakalawak ng ibig sabihin noon, kilala niya ang dad niya. At kilalang kilala din niya ang kapatid niyang si Kingston, kahit kaanak ay kayang kalimutan ng dad niya. Basta lumabag sa batas walang kamag-anak sa kanya. At sa pagkakataong ito, kalat na sa media na kinidnap si Aisha. Wala man silang inilabas na suspect sa mga ito, komplikado pa rin ang sitwasyon kung malalaman ng publiko na isang estud ang tumanggay sa finance ng successor ng buong kumpanya sa kabilang banda. Alam ni Knight na mahirap pasunurin si Kingston. Taliwas lagi ito sa mga kagustuhan ng ama nila. Mula noong pinatay ang mama nila ay nagkaganoon na si Kingston. Para sa kanya ang ama nila ang may gawa noon, at ano ba ang namamagitan kina Aisha at Kingston? Hindi basta-basta tumutulong si Kingston sa mga estranghero, makasarili ang kapatid niya, hindi kaya gusto niya si Aisha. Pero hindi. Ang alam ni Knight si Ban ang gusto ni Kingston. Bago magmaneho si Knight ay napaisip muna siya, ang kapatid niya kaya niya ang kasama ni Aisha. Kung ganoon saan kaya sila pupunta? Naisip ni Knight ang rest house ng ninong ni Kingston pero imposibleng doon ito pumunta. Pero magbabaka sakali siya. Wah! Nagugutom na ako Jin. Tot atungan ni Aisha, nasa sasakyan pa din sila. Ra-hour. Angal din ni Coco. Oo dam. Gutom na din si Coco. Holy shiz. Ayokong maging hapunan ng magamo na to. Tot. Ano bang kinakain niyang kuting mo? Tanong ni Jin na sumulyap pa kay Coco. Steak, nakangiting tugon ni Aisha. Tangnang yan, napakasosyal naman niyang kuting mo. Saan tayo hahanap ng steak dito? Nakita mong puro dagat ska bundok ang nandito. O ayun, may kambing doon o nakatali sa puno. Iginilid pa ni Jin ang kotse. Anong gagawin natin sa kambing? Oo, si Aisha. Ipatira mo na dyan sa alaga mo. Ew, you're so gross. Hindi kumakain si Coco ng hindi well-prepared Half-cook nga yung pagkain niya lagi
Tila nagrereklamo pa si Coco na ipinatong na naman ang paw niya sa balikat ni Jin. Asia, warning tone. Hahaha, ikaw naman, wag kang mag-aalala, friendly lang sa'yo yan. Sige na nga, hotdog na lang snacks ni Coco. Muli ay nagmaneho ulit si Jin. Gutom na ako. Aisha. Raour, yaon, si Coco naglililikot na din sa backseat. Damn. I hate this UI. Sa isip ni Jin na hindi na maipinta ang mukha. Mabuti na lamang at may nadaanan silang convenience store at sa tabi nun may nagtitinda ng roasted chicken. Sasanananan, ang bango-bango. Coco play dead at lumabas na si Aisha ng kotse, dire-diretso siya sa nagtitinda ng chicken. Kuya, 1-0 whole chicken po. Yung 7 half cook lang po ha. Habang naghihintay ay may batang babaeng lumapit sa kanya. Oo, nakatitig lang yung bata sa kanya. Ting evil idea mo, hahaha. Anong tinitingin-tingin mo dyan, bata? Dila sa labi, laki pa ng mata. Gustoin bang kainin kita? Tatay. At makbo na nga science bata palayo kay Aisha, kiyatitiyate. Patulan daw ba ang bata? Naiwan namang tumatawa si Aisha, nakala mo isa siyang villain sa pelikula. Buahahaha. Miss, ito na po yung mga order nyo, inabot naman iyon ni Aisha. Buahahaha. O ano tinatawa-tawa agi? Tanong naman ni Jin na binitbit pa yung 2 supot. Kagagaling lang nito sa banyo. Nakigamit kasi ito ng sisi. Buahahaha. Wala. Hahaha, bayaran mo na yan, sabi ni Aisha na inagaw pa muli yung 1 supot ng chicken kay Jin. Ayos sigaw ni Jin na hindi na inintindi ni Aisha. Narating nila ang isang lumang rest house sa tabi ng dagat. Madilim na din nang marating nila ito, may ilang poste na may ilaw ang nakasindi. Nakakatakot naman dito, Jin. Kaninong bahay ba to? Napakapit pa si Aisha sa braso ni Jin. Sa ninong ko. Nakakatakot ba? Dito kasi namatay ang mama at ninong ko, sa loob mismo ng rest house na to. Gumaganti si Jin. Takot pala sa multotong si Aisha napakapit lalo si Aisha sa braso ni Jin. Joke lang. Nahampas tuloy siya ni Aisha sa braso. Aray. Wala talagang namatay dito, pagkumpirma ni Aisha. Oo. Meron mama ko nga't saka uncle ko. Joke lang na nakakatakot dito, ano ka ba, may kasama kang ang leon o. Raour, nakalabas na pala si Coco ng kotse at tuluyan nang ang pumasok isang cottage at natulog sa loob nun. Busog na kasi, nakapito na chicken Halika na. Nagpauna nang naglakad si Jin nang pigilan siya sa braso ni Aisha. Nakakatakot, sa cottage na lang din tayo, reklamo ni Aisha. O sige, sa cottage ka, sa loob ako. Malamok dun. Hala, malamok. Baka lamukin si Coco. Pumito si Aisha. Coco din with Kitty. Come here, lalata-lata namang sumunod si Coco kay Aisha na una pang ang pumasok at muli ay natulog sa loob. Nakakapit pa rin si Aisha sa braso ni Jin. Jin. Kingson. Knight. Halos liparin na ng sasakyan ni Knight ang Lex upang marating ang rest house ng ninong ni Kingson sa Zambales, wala namang ibang alam si Knight na pwedeng puntahan ng kapatid niya. Lalo na ngayon na nagtatago ito. Iyon ang pinakaayaw na lugar ng kapatid niya. Pati narinig Knight. Ang rest house ng ninong niya kung saan pinaslang ang mama nila, pati na rin ang ninong nila, 10 taon na rin ang nakararaan. Saksi silang magkapatid sa malagim na kaganapang iyon. Sir! Nakastandby na po ang mga tauhan. May nakakita sa kanila sa isang maliit na tindahan ng manok. Positive sir, nakilala si Aisha ng isang batang babae. Pahayag ni Franco sa telepono, may ilang tauhan kasing pinapunta ang dad niya. Mga tauhan nila sa ilang lupain nila sa Zambales, kaya naman nauna na ang mga ito doon. Sige, malapit na ako, napaligiran na ba nila ang buong rest house? Opo sir. Madilim na nang marating ni Knight ang rest house na iyon. May ilan din tauhan na lumapit sa kanya, at ang iba naman ay nakakalat sa paligid mula sa di kalayuan ay natanaw niya ang isang pamilyar na sasakyan. King Hell.
Hey Mustang, napatakbo siya papalapit doon bawat gasgas ng Mustang at Yupi na nahahawakan at nakikita niya nang hinihimas niya iyon ay napapamura siya. I see. Oo himas. S.T. Himas. Damn. Tu himas. Hell. Tot himas. What did the bastard brother do to you? Tangjen nang yan orange ka ah, bakit naging itim ka na? SC'll pay big the brother. Really big. Mula sa paghimas-himas ng sasakyang iyon ay napalingon si Knight sa kinaroroonan ng rest house na iyon. Sinimulan niya ang paglalakad papunta doon. Makikita na niya ang kapatid niyang itinakas ang unang fiance niya na si Ban. Ang kapatid niyang tumangay sa Mustang niya at mula sa pagiging orange ay ginawa iyong itim. Si Jean Kingston Estud na sa pangalawang pagkakataon ay itinakas ang pangalawang fiance naman niya. At ang DVT na fiance niya na biglang sumulpot at gustong maging magulo din ang mundo niya. Porket anak ng kaibigan ng dad niya gustong ipakasal sa kanya. Of all women. 11 bite old brainless immature war freak DVTs. The hell? She's not even capable of being a series machine for a lifetime. Natanaw na ni Knight ang dalawa at nakakapit pa sa braso ni Kingston ang brainless DVTs na iyon. May relasyon ba sila? Kung meron di mas maganda. Sila na lang kaya ang magpakasal? Di wala na akong problema. Pero, paano ang media? Magmumukha naman akong katawa-tawa sa media niyan. Headline, Estud Corp. Suksesor na sulutan ng fiance ng mismong kapatid. Oo. ICA. SLI. Kingston. Mula sa malayo ay narinig ni Aisha at Jean ang isang pamilyar na tinig, napalingon sila sa direksyon yon. Si Knight Justin Estud. Si Coco, napatakbo naman si Aisha sa loob ng rest house at pinuntahan si Coco. Kasalukuyang natutulog ang alaga niya, Coco, napadilat si Coco. Play dead. Ilif kang lalabas? Sinunod naman siya ni Coco at nagmadali na muling lumabas si Aisha, ngunit nang makalabas siya. Ang cool ni Jen. Oo. Napakadaming gun sa labas, karamihan doon ay bagsak na, at mayroon pang ibang mga dumadating. Kapo. Bugs. Boink. Tugogs. Mula sa kalayuan ay natanaw naman ni Aisha si Knight, nakasandal lang ito sa isang puno habang naninigarilyo, nanonood sa laban. Tantadong to. Paano niya kami natuntun dito? At panood-nood lang natatakot ba siya kay Jean? Parang kala mo nasa pelikula lang si Jean, grabe ang gwapo niya makipagbakbakan, nahatak ng isang guon ang damit niya, kaya naman napahiga si Jean, kinaladkad pa siya ng isang iyon. Lalapot na sana si Aisha para tumulong ng bigla-bigla ay makawala si Jean doon, sinadya kasi nitong matanggal ang shirt niya, kaya topless na siya. Ulalala, Aisha. Ang macho ni Jean. Mas macho pa siya kay Yance nung nagtangka itong gahasain si Aisha. Gagong yun manggagahasa na lang naka-Tarzan costume pa. Erase. Napatingin naman si Aisha kay Knight, naninigarilyo pa rin ito at ngingisi-ngising nakapako ang mata sa panonood kay Jean. Pagkakataon na to ni Aisha. Mabibigat ang paang lumalakad siya papunta sa kinaroroonan ni Knight nang may humarang na dalawang guon sa kanya. Ma'am, sumama na po kayo ng matiwasay sa akin kung ayaw niyong masaktan. Guon isa. Blag. Bagsak banvgon isa sa suntok ni Aisha. Aray! Ang tigas naman ng mukha nitong mama na to, nasaktan ang kamao niya, sumugod naman ang isa at pinatikim niya ito ng easy. Namilipit sa sakit ang ikalawang go, bagsak ito habang sapo ang something sa pagitan ng hita nito, doon nga sa itlog niya. Wahahaha! Iuhu, nandiri pa Aisha, nadikit niya naman ang precious foot niya sa itlog ni Gon dalawa. Pwe! Dinuraan pa niya ito at nagpatuloy sa paglalakad habang diretso ang tingin kay Knight na hindi pa rin siya napapansin. Busy sa panonood kay Jean. Hindi kaya bakla ito? Huminto sa paglakad si Aisha at pumulot ng matchbox size na bato. Ihinagis-hagis pa niya iyon at sinasalo habang lumalakad papalapit kay Knight at nang makaanggulo na siya dito. Hiiiya Sa pool. Napahipo si Knight sa noo niyang tinamaan ng bato, dugo.
Dumugo iyon, nagtama ang paningin nila ni Aisha, may kuryenteng nag-ugnay na naman sa mga iyon. Mabilis na lumalakad pasugod si Knight at gayon din si Aisha na nakangisi pa, tila na-enjoy sa dugong dumadaloy sa noo ni Knight. Hiya. Naunang sumipa si Aisha na nasanga din ni Knight ng paa nito na sumipa din upang sanggain ang kay Aisha. Sumipa muli si Aisha, sinangga ulit iyon ni Knight ng sipa din, nagpakawala ng suntok si Aisha. Ngunit tila lahat ng galaw niya ay siyang galaw din ni Knight, nagkakabangga lang ang mga iyon, tumigil si Aisha. Hihintayin niyang si Knight ang unang sumugod, ngumisi naman si Knight sa pagginto ni Aisha. At maya-maya pa ay sumipa ito sa buhangin dahilan para mapuwing si Aisha. Mabilis ang pangyayari at ngayon ay nasa likuran na ni Aisha si Knight na hawak patalikod ang magkabilang braso niya dahilan para hindi siya makakilos. "Got you," sabi ni Knight. "Get off me. You pervert." "Ife." "Ra-hour." Coco's super loud roar. "Ouch!" Sigaw ni Aisha, hawak-hawak ni Knight ang magkabilang braso niya. Pilit kumakawala ni Aisha pero natutwist lang ng husto ang braso niya. Si Jin naman ay nagtatangkang puntahan si Aisha, ngunit sadyang hindi naubos ang mga goons na sumasalakay sa kanya. Screech-ching! Mula sa nabasag na bintanang salamin ay lumabas si Coco. Ra-hour! Mula sa maamong mukha na nakita ni Jin kanina sa alagang leon ni Aisha, ay tila naging isang beast na talaga ito habang papasugod kay Knight na kasalukuyang nasa likod ni Aisha. What siya? Oo, napabulala si Knight. Mula sa likod ni Aisha ay ilang metro ang kinabagsakan ni Knight nang marahas itong sanggain ni Coco na ngayon ay nakaangil pa rin sa harapan ni Knight. Bang! Coco, napasaigaw si Aisha. Tinakbo niya ang kinaroroonan ni Coco na ngayon ay natumba na. Mula naman sa di kalayuan ay lumapit din si Franco na may hawak ng baril. Nice shot, Franco. How did you know? Bungad ni Knight nang makalapit ito. Nabanggit kasi ng daddy ni Ma'am Aisha na Totong Leon daw yung sinasabing laruan ng mga sundalo sa checkpoint, hindi naman kayo sumasagot sa tawag. Hiya! Hindi na natapos ni Franco ang pag-explain niya ang bigla ay sipain siya ni Aisha. Tumilapo naman si Franco. Ma'am, wag po. Aray, reklamo ni Franco na sa pupa ang tagiliran. Gago ka, pinatay mo si Coco. Galit na galit si Aisha, akmang susuntukin pa niya ito nang pigilan siya ni Jin. Tama na. Pinatulog lang niya si Coco. Walang emosyon na sabi niya kay Aisha habang hawak ang kamao nito na tatama na sana kay Franco. Clap clap clap.